Masaya pa ba tayo na tayo naririto? Okay, so ito po yung isang place na kung saan ay niluluwalhati natin ang Panginoon. No? So yung pong ating praise and worship, yun po ay isang paraan na kung saan ating pong pinupuri at sinasamba ang ating Panginoon. At ito naman yung pagkakataon na kung saan tayo po ay makakarinig ng salita ng Diyos. Okay, so sino po excited na makarinig ng salita ng Diyos? Okay, so kung excited tayo doon sa daladalang chismis, no, ng ating kapitbahay, mas dapat lang na excited tayo na makinig ng salita ng Diyos. So pakisabi sa ating katabi, excited ako na makinig ng salita ng Diyos. Medyo parang walang impact, no? Parang may dating ba? Parang walang dating eh, no? Pakiulit po, yung medyo may gusto, no? Yung merong enthusiasm, yung merong passion. Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan muna ninyo siya. Okay, tignan niyo. Sabay sabihin niyo, excited ako na makinig ng salita ng Diyos. Yan, medyo may dating, no? Para madali tayong magkasundo. Okay? So, bigyan lang po ninyo ako ng siguro mga 30 to 45 minutes. No? At kung kayo po ay makikinig ng husto, ibibigay ninyo sa akin ang inyong pakinig, mas madali po tayong magkakaintindihan at mas madaling makakapangusap sa atin ang Espiritu ng Diyos. So, let's proceed, no? Doon po sa ating series. Okay, so we're having a series called Achievement Unlock. No, para mabuksan ang isang pintuan, no, para makapasok ka doon sa isang bahay na sarado, kinakailangan meron ka ng tamang susi. Okay, kasi kung wala ka nung tamang susi, sino sa inyo dito may susi ng kotse, may susi ng motor? Yung iba, sabi, nung magtanong ko, susi ng kotse, may nagtaas, sabi, by faith. Okay, by faith, nagkakakotse ako. Okay? So, susi ng bahay, baka nalimutan nyo. Mamaya, hindi kayo makakapasok sa bahay nyo pag wala kayong mga dalang susi. Okay? So, sigurado, no? So, merong particular na susi, no, na magagamit ka para dun sa isang particular na bagay. And last Sunday, we discussed about unlocking the kingdom. No, paano ka ba makakapasok sa kaharian ng Diyos? At diniscussion sa atin ni Brother Jay, ang sabi niya, to enter the kingdom of God, you must be born again. You must be born from above. Simply saying, you must accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kasi when you accept, para po doon sa mga first-timer, para lang po sa inyong kaalaman, this is not about religion. This is all about relationship with God. Okay? So, hindi po kayo magkakaroon ng bagong religion, kundi kayo ay magkakaroon ng isang relasyon sa Panginoon, isang intimate, isang malapitan na pakikipagrelasyon sa Diyos. So, yun po yung ating pinag-usapan last Sunday. So, when you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, no, bilang Lord and Savior mo, yun yung entry mo into the kingdom of God. Nakapasok ka na. Okay, nakapasok ka na. Naging anak ka ng Diyos. Nakasama ka sa pamilya ng Diyos. That is what born again is all about. No, yun po yung ibig sabihin ng born again. You have entered into the kingdom of God. You became a child of God, naging member ka ng family of God. Natutuwa po ba kayo doon? Okay, now, ang next na pag-uusapan natin is unlocking the blessings. Yan. Ano hindi kayo natutuwa na pag-uusapan natin blessings? Okay. Sino gusto ng blessing? Yeah, siyempre lahat tayo gusto nating ng blessing. Pero, bakit parang may mga pagkakataon na ang layo o ang hirap hagilapin ng blessing? No, parang malayo ito sa atin, parang hindi natin siya maabot. Again, there is a key
to unlock the blessings of God. At yun po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. At hanggang hindi ka nagsasawa dun sa klase ng iyong buhay na mahirap, di ba? Hanggang hindi ka nagsasawa dun sa parang buhay na okay na, yung buhay na putyo-putyo. Hiniram ko lang yun, yung word na yun kay Vice Ganda. Kasi naririnig kong gumagamit ng salitang yun, putyo-putyo. Ibig sabihin parang, ano ba yung salitang malapit doon? Putyo-putyo. Parang so-so. Di ba? Parang walang excellence. Okay? Walang, alam mo yon? Wala na akong ibang parang sapat lang. Okay? Sapat lang. Okay? Hanggang hindi tayo nakukontento dun sa sapat lang, buhay na putyo-putyo, buhay kamote. Alam niyo yung buhay kamote? Kamote mo, ulo mo. Okay? Yung kakamot ka na lang ng ulo eh. Pambirang buhay ito. Di ba? Kapag ganon, parang kulang-kulang, no? Yung buhay na kulang-kulang, magkakamot ka na lang ng ulo. So, yun yung buhay na putyo-putyo. Unless, mga kapatid, hindi ka nagsasawa dun sa ganong klase ng buhay, you will not experience the blessings of God. You will not unlock etong mga pagpapala ng ating Panginoon. So let's proceed dun sa ating verse. Malakay, it's a very familiar verse in the Bible. Kaya lang, kapag ginagamit ito minsan sa simbahan at ikaw ay first time, unang-una mong dalo dun sa simbahan, medyo matatakot ka. Sabi ko na nga ba, pag-uusapan lang dito, ikapo magpapayaman lang yung pastor dito Okay? Pero I will not talk about tithe or ikapo itself. Ang pag-uusapan natin ay yung principle, yung spirit behind the word ikapo or tithing. Kaya, wag pa kayong matakot. Hindi namin kukuhanin ang inyong pera. Okay? Hindi ko kukunin ang inyong pera. I will just show you, papakita ko lang po sa inyo mga kapatid, kung paano natin i-unlock, paano natin bubuksan yung pinto na kung saan ay marirelease yung blessing ng Panginoon. Okay ba sa inyo yun? So, wag po muna kayong magalit sa akin. Hold on. I-hold muna ninyo yung inyong galit for now kasi hindi pa naman ako tapos mag-explain. Pagkatapos ko mag-explain at yun pa rin ang parang saka kayo magalit. Okay, meron na kayong karapatang magalit. Okay? So, Malakay chapter 3 verse 10, it says, bring the whole tithe into the storehouse. Malakay is, anong book siya? New Testament ba yan o Old Testament? Old Testament, di ba? The last book of the Old Testament, wherein, in between yung Old Testament book at saka New Testament book, meron yung tinatawag na silent years, 400 silent years. God, sabi nila, was silent in between. Pero hindi naman silent ang God, of course. He is working behind the scenes. Okay? Pero bring the whole tithe into the storehouse, sabi niya, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Wow, floodgates. If I will not open, throw open. Okay? Yun yung ginamit na word. Throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Mga kapatid, etong verse na to, it's an Old Testament one. Sabi ng Bible, we have a better covenant than the Old Testament. Kasi kung sapat-sapat na yung Old Testament, di sana wala ng New Testament. Kaya sabi ng Book of Hebrews, we have a better testament than they. Now, kung dun sa Old Testament, sabi niya, prove me now in this, if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Old Testament concept, edi much more dun sa New Testament. Wherein, grace at saka si Jesus ang ating pinag-uusapan. So I hope, mga kapatid, maintindihan po natin
yung prinsipyo na nakapaloob dito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa excitement. Maraming salamat sa enthusiasm. Maraming salamat for open heart. Lord God, open minds. At naniniwala po ako ng inyong Espiritu Santo ang siyang kumikilos sa aming kalagitnaan. You want people to be saved. You want people to be blessed. You want people to be healed, O Lord God. You want people to be redeemed, Lord God. You want people, Lord, to experience the abundant life that you have promised in John chapter 10, verse 10. Ang kailangan lamang, Panginoon, ay ma-activate yung aming faith, yung aming pananampalataya. And faith begins where the will of God is known, O Lord God. Kaya salamat po na sa oras na ito, Panginoon, i-reveal po ninyo ang inyong salita para sa amin on how can we experience your blessings, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat po. Naniniwala po kami na ang inyong kapangyarihan ang siyang kumikilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Simulan ko sa isang kwento. Sisimulan pa lang, ano? Ibig sabihin, introduction pa lang yung kanina. Meron daw isang tao na nagngangalang Mr. Jones. Ano pangalan niya? Apelyido niya yun, okay? Mr. Jones, okay? At etong si Mr. Jones ay namatay. Okay? At dahil itong si Mr. Jones ay isa namang taong merong pananampalataya sa Diyos, no? Meron siyang pananalig sa Diyos. So, nung siya ay mamatay, siya po ay diretso ng saan? Langit. Kasi may pananampalataya sa Panginoon. At syempre, pagdating mo dun sa langit, merong gate doon. Okay? At sino yung nakabantay dun sa gate? Syempre, hindi yung manok, pambihira. Manok ni San Pedro, no, ang nakabantay dun sa gate. Si Peter. Okay? So, yun yung madalas na alam natin dun sa mga kwento. Ang sasalubong sa iyo dun sa tinatawag na pearly gates of heaven. Nakakita na kayo ng mga pearl? Hindi yung binibenta ng mga Muslim, okay? Ito yung pearl. Pearlas na kung saan ay talagang genuine. At dun daw made, gawa, no, yung gates of heaven. So itong si Mr. Jones, sinalubong siya ni Peter. So syempre, si Mr. Jones, excited siya. Maraming mga first times na makikita siya dun sa heaven. Kasi heaven is a place wherein you cannot imagine. Okay? Walang-wala yan dun sa mga magagandang lugar na pinuntahan ni Melissa. Okay? Magaganda yung mga lugar, di ba, na ni Melissa na napupuntahan as a flight steward. Tama ba? Flight steward. Na, marami siyang mga gandang mga lugar na napupuntahan. At marami tayong mga lugar na nakikita sa picture, sa Facebook, pinopost ng mga tao na, wow, ang ganda. Di ba? Sinasabi natin, ang ganda. Pero mga kapatid, pag sinabi mong heaven, wala pa yan, yung mga nakita natin, wala pa yan dun sa kalingkingan. So, bago dalhin itong si Peter, si Mr. Jones, dun sa kanyang mansyon, alam ba ninyo meron tayong mansyon sa langit? John 14:1, di ba? I will prepare a place for you, a mansion, sabi niya in heaven. So, bago niya dalhin dun sa kanyang mansion in heaven, tinur muna niya. Okay? Nag-tour muna sa heaven itong si Mr. Jones. So, nakita niya doon yung mga heavenly choirs. Wow! Ang gaganda ng boses. Di ba? Parang kasing ganda ng boses ng ating mga worship team dito, di ba? Yung nagsisimula pa lang kanta, unang buga pa lang, wow, di ba? Bumababa na yung presence ni Lord. Sabi niya, tama na anak. Okay, kontento na ako dun sa inyong. So, the choir, yung heavenly choir, di ba? Ang ganda ng boses. Okay? Aliw na aliw siya habang naglalakad dun sa gold na, alam mo yon, lalakaran daw kasi dun sa langit ay ginto. Okay? Kaya sa langit wala nang magnanakaw eh. Kasi pag mayroong magnanakaw, titik-tikin yung titik-tikin yung ginto. Diba? So marami siyang mga nakita doon first time.
At talagang tuwang-tuwa siya. Until sa time, meron siyang nakitang isang parang warehouse na building dun sa heaven. Medyo odd-looking, no? Kakaiba yung warehouse kasi wala siyang bintana, meron lang siyang isang pinto. So out of curiosity, na-curious siya, ano kaya laman nun? Sabi niya kay Apostol Pedro, pwede ko ba makita? So, hindi pa sumasagot tong si Peter, nandun na siya at binubuksan na yung pintuan. Ops, sabi ni Peter, teka, hindi mo na nasain na makita kung ano yung laman niyang building na yan. Nabuksan na niya yung pinto. Pagbukas, nakita mga layer, alam mo yun, parang isang library na merong mga layer from the floor up to the ceiling. At dun sa mga layer na yun, merong mga nakastack na mga white boxes. Alam mo yan, white boxes with a name. May mga pangalan. At sabi ni Mr. Jones kay Peter, nandyan din ba yung aking pangalan? Of course, sabi ni Peter, nandyan. So nagpunta siya dun sa line na kung saan nag-start yung kanyang apelido, J. So nakita niya dun sa J letter, no, at voila, nandun nga yung Mr. Jones. At tinignan niya kung ano yung laman nung puting kahon na merong pangalang Mr. Jones. At nang makita niya, napanganga siya. Alam mo yon, yung napanganga na halos mahulog ang panga. At nanlaki yung kanyang mata. At ang sabi niya kay Peter, Sir, sabi niya, eto ba yung mga magagandang bagay? Siguro meron dong mga nakasulat doon na kotse, bahay. Sabi niya kay Peter, Sir, eto ba yung mga magagandang bagay na inihanda ng Diyos para maranasan ko dito sa langit? Alam niyo kung anong sagot ni Peter? Hindi. Yan yung mga bagay, mga blessings, no? Magagandang bagay, mga pagpapala na inihanda ng Diyos para sa iyo na dapat matamasa mo dun sa lupa. Dahil doon sa sinabing yun ni Peter, medyo nalungkot siya. At ang sunod niyang tanong ay, bakit hindi ko naranasan yung mga pagpapalang yun nung ako ay nasa lupa? Sabi ni Peter sa kanya, that is a long story. At doon nagtapos yung kwento. Medyo bitin. But the point is, mga kapatid, how many Mr. Jones are sitting in this worship hall na hindi rin na-experience, hindi nararanasan yung blessings ng Panginoon. Kasi mali yung ating perspective o yung ating pananaw towards God. So how many of us are missing God's intended blessing? Baka tayo po ay kagaya ni Mr. Jones na namimiss yung mga pagpapala ng Panginoon na supposedly ay na-enjoy natin while here on this earth. How many of you know the Lord's Prayer? Our Father, sabihin pa ninyo, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. As it is in heaven. Yung kalooban nyo, no, yung paghahari mo, no, maganap dito sa lupa kung papaano nagaganap dyan sa langit. Kanino magaganap dapat yung paghahari ng Diyos? Yung kalooban ng Diyos. Kanino dapat nagaganap? Sa mga hindi mananampalataya? Pakisabi, sa akin. Sa iyo, sa atin, dapat nagaganap, no, yung pagpapala ng ating Panginoon.
Kaya lang, mga kapatid, kaya hindi nangyayari. It's because we have a wrong concept of God. Ang tingin natin sa Diyos ay isang old-fashioned guy. Alam mo yon? Di ba? Parang KJ, na kagaya ng lolo mo, mahaba ang balbas. Di ba? Mahaba yung puting buhok. Di ba? Ang tingin ng maraming tao sa Diyos sa isang old-fashioned guy. Stricto. KJ. Okay? Sino dito KJ? Pag KJ, di ba, parang ang isang taong KJ, ayaw niya na nakaka-experience ng pleasure or ng enjoyment yung mga tao sa kanyang paligid. Parang ganun ang tingin ng maraming tao sa Diyos. Isang old guy na nakatira doon sa isang malayong planeta na ang tawag ay langit at siya ay stricto. Diba? Ganun ang tingin ng marami sa Diyos. That's why sabi ni Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Okay? Napapahamak daw ang maraming tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaalaman saan? Kaalaman saan? Sa salita ng Diyos. Diba? Buti pa yung mga magazines na bubulat-lat mo. Di ba, buti pa yung lumang dyaryo, nabasa mo na mula dun sa front, headline, front page, cover to cover, nabasa mo na. Pero ang Biblia, di ba, halos hindi mo mabasa. Kaya pag, Junior, pakiabot kayong aking Bible. Nay, asan po? Nandun sa ibabaw ng tokador. Di ba, pagkuha ni Junior, di ba, may mga sapot na nanggagamba. Okay? Tapos, yung alikabok, dun sa cover, ganito nakakapal. Di ba? Kaya sabi ni Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. At ang isang dapat na maintindihan natin patungkol sa Diyos, God is a blesser. Pakisabi sa katabi, God is a blesser. Ibig sabihin nito, mga kapatid, gusto ng Diyos na pagpalain ka. Amen? Ulitin ko, gusto ng Diyos na pagpalain ka. O, pakisabi sa katabi, gusto ng Diyos, pagpalain ka. Handa ka na ba? Antayin mo yung susi. Kaya sabi niya, dun sa B ng Malakay chapter 3 verse 10, sabi niya, prove me now herewith if I will not open, ano yung word na ginamit? If I will not throw open the what? Floodgates of heaven. Di ba yung floodgates, madalas ginagamit yan doon sa mga dam, kapag binubuksan ng dam. Okay, the floodgates of a dam. May nakita akong video. No, tignan natin kung paano bumubuhos yung tubig, no, kapag binuksan yung door ng floodgates. Okay, yan. Tingnan natin kung paano bumuhos yung floodgates. Okay, guys. Come on. 45 minutes. And that area immediately I was like again. Ang dami, di ba? Pag bumuhos, hindi pa ano yan. 3 floodgates yan. So, pag binuksan lahat, kikita nyo, maya-maya. Yan, ganyan na siya kalakas. So nakita nyo,
kung gaano kalakas bumuhos yung tubig kapag binuksan yung floodgates ng isang dam. Di ba? So kapag binuksan yung floodgates ng isang dam, usually ano nangyayari? Doon sa mga lapit na kabayanan, bumabaha, di ba? Yung mga lugar dyan sa Nueva Ecija, na kung saan nandyan yung isang dam. Ano pangalan ng dam? Dyan sa ano? Angat. Di ba? Kaya kapag merong mga bagyo, mga ulan na siyam-siyam na tinatawag, di ba? At binuksan yung floodgates ng Angat Dam, talagang buhos ang tubig, baha. Kayo mga kapatid, tayo, gusto ba ninyo ng ganong klaseng pagpapala? Na halos malunod ka, sabi, Lord, tama na po, tama na po. Di ba? So, that is the word na ginamit dyan, if I will not open the floodgates of heaven. Bubuksan daw niya. Pero ang kasunod, mga kapatid, ano yung pambukas ng floodgates of heaven wherein abundant flow or pour out ng blessing yung may experience natin? Ano? Yung susi. So para mabuksan itong floodgates of heaven na to, mga kapatid, we need the right key. Sabi ko nga sa inyo kanina, diyan sa baba, merong tamang susi dyan. Hindi ka makakapasok if you don't have the key. Kaya nga yung mga nagpa-practice dito pag Saturday, it's either tinetext nila si Brother Alex or si Jael Peram ng susi. Kasi alam nila, pag wala silang susi, ano mangyayari? Hindi sila makakapasok. Hindi nila magagamit kung ano yung mga meron. Hindi nila ma-enjoy kung ano yung mga meron dito sa loob ng church building na to. The same with the blessings of God. To open, para ma-open yung floodgates, we need the right key. And the key there, mga kapatid, is giving. Not tithing per se, but yung giving. Yung pagbibigay. And maraming klase ng giving. Di ba? We give love. When you give love, ano mangyayari? You will experience love. Di ba? Kapag nagbigay ka ng ngiti, ano babalik sa'yo? Ngiti. Minsan ngiwi. Di ba? Depende dun sa ano. Depende dun sa nginingitian mo. So, what you sow, kung ano yung binibigay mo, yun yung bumabalik sa iyo. Dito, mga kapatid, ang binabanggit ng Malakay 3:10 in terms naman ng ating financial giving. So you can practice giving, mga kapatid, in many different ways. Okay? So tingnan natin yung ano, yung picture. So, ayun yung room of blessings, di ba? Para mabuksan mo 'yon, kailangan mo ng key at yun yung the key of giving. Entiendes? Malinaw? Klaro? Si? Senyor? Di ba? That's very logical. Gusto mo mabuksan yung room, you need the key. To open the floodgates, no, yung sabi sa ibang translation, windows of heaven, you need the right key. At yung sinasabi doon is giving. Okay? Chapter 3, verse 10a, sabi niya, bring or give the whole tithe into the storehouse. Ano yung sabi niya? Bring the whole tithe. Now, sa atin, ang understanding natin ng whole tithe, yung 100% ng ating tithes, hindi ganun po ang sinasabi niyan. Ang sabi niya doon sa Malakay 3:10 na bring the whole tithe kasi doon sa Levitical system, sa Old Testament, mga kapatid, doon sa lumang tipan. Okay? Sa lumang tipan. Yung law of Moses na tinatawag. Kaya hindi natin mapapractice to eh. No? Yung according to law. In principle, pwede natin siyang gawin. Pero according to the law, hindi mo siya pwedeng i-apply. Why? Kasi yung whole tithe na sinasabi dyan, mga kapatid, sa lumang tipan, merong 3 klase ng tithes. Alam mo ninyo na hindi lang isa? So, in a year, ang inaabot ng kanilang tithes ay 23
0.3%. Because there are three kinds of tithes in the Old Testament, Levitical law of tithing na pinapractice nila. Kaya hindi ito yung ipapractice natin. Ang pinapractice natin sa New Testament is the spirit of giving. Okay? Yung espiritu, yung puso. Galing sa puso. Parang Gilas, Pilipinas. Okay? We don't practice tithing based dun sa Old Testament, okay? Kundi pinapractice natin siya dun sa New Testament kind of giving, yung spirit, yung heart, yung principle of giving. Kaya, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, walang specific law sa New Testament in terms of giving. If you want to start dun sa tithe, it's okay. Kasi yung iba, ang binibigay nila, 20%. Yung iba, 50%, according to dun sa dikta ng kalang puso. Malinaw? I hope hindi nagiging parang nagkakaroon ng misunderstanding tayo concerning this. Okay? Kasi what I'm saying ay hindi yung tithe itself, kundi yung principle, yung spirit, the heart of giving. Okay? Kasi, kaya maraming tao na-stumble dun sa tithes kasi parang kung hindi ka magta-tithes, hindi ka pagpapalain ng Diyos. It's not that. Law is based on parang may pressure ka. Okay? Kaya nga parang kapag hindi ko ito ginawa, parurusahan ako ng Diyos. God is not like that. Amen? Hindi ganun ang Diyos. Okay? So, the New Testament giving, mga kapatid, is based dun sa ating heart. Kaya sa New Testament, ito yung giving na ginagawa natin. No? New Testament kind of giving is, number one, ginagawa mo yun in an attitude of faith. Okay? Hindi mo naman yan magagawa, di ba? Hindi mo naman yan magagawa kung wala kang pananampalataya. Kaya yung iba, parang, kapag ito hindi ko ginawa, parusahan ako ng Diyos, patatamaan ako ng ano. Again, that is a misconception about God. Amen? A wrong concept about God. Para siyang the punisher. Duterte lang ang dating ng Diyos. Hindi. Amen? Malinaw po? So, ang verse niya, sabi niya, Romans 14:23, whatever does not proceed from faith is sin. Yung Old Testament based on law. Pero ang New Testament, it is based on the grace of God wherein we receive by faith. Kaya lahat ng ginagawa natin by faith. Nanggagaling sa pananampalataya. At ang sabi diyan, kapag ginawa mo yung isang bagay nang wala sa pananampalataya, yun ay isang kasalanan. Malinaw ba? Pangalawa, mga kapatid, our giving should be done according to our ability. Hindi hihingin sa iyo ng Diyos yung isang bagay na wala kang abilidad para gawin yun. Say amen. Okay? Hindi hihingin ng Diyos sa iyo ang isang bagay na alam niyang wala kang abilidad o kakayanan para gawin yon. Ano yung verse natin? 1 Corinthians 16 verse 2, on the first day of every week, sabi ni Paul, each one of you should set aside a sum of money, ano yung naka-underline, in keeping with your income. Or, sa ibang translation, as God blesses you. In keeping with your income. So, kung ang income mo ay for the week is 100,000, at nag-decide ka dun sa heart mo, by faith na ang ibibigay mo ay 10,000, it's okay. Walang pumipigil sa'yo. At hindi magagalit sa'yo ang Diyos
na yun lang ang pinasyahan mo na ibigay at yun yung kaya ng iyong pananampalataya. At habang tumatagal ka naman, nasasanay ang iyong pananampalataya, yung giving mo. Di ba? Wow. Para ka nagtanim. Una. Di ba? Ang tinaniman mo muna ay 50 square meters. Umani ka. Ang dami mong ani. Susunod, yung 50 square meters, i-exceed mo na. Gagawin mo ng 100 square meters ang tataniman mo. So habang lumalaki, dumarami yung tinatanim mo, ano nangyayari? Dumarami rin ang yung inaani. Okay? And then lastly is, as you have purpose in your heart. Ayon dun sa pinasya ng iyong puso. Okay? So kung ang faith mo, 5 piso, at yun lang yung kaya mo, at yun yung pinasyahan mo dun sa iyong puso, that's okay. No one will condemn you. It's between you and God. Amen po. Hindi, kasi kapag may dikta, pressure, may condemnation kapag hindi mo nagawa. Di ba? Hindi ka na ng Diyos. Okay? And then the verse is 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided. Di ba? In your heart. Pinasyahan ng iyong puso. Okay? Yung pasya ng aking puso, iba dun sa pasya ng iyong puso. Follow your heart. As long as your heart is in line with the heart of God. Amen? No one will judge you. Only God will judge you. Diba? Usapan ninyo ng Diyos yan eh. So kung usapan ninyo ng Diyos, yan, labas ako dyan. Okay? Amen ba yan? As you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. May tatawagin po ako mga kapatid, isang kapatid, magbibigay siya ng short testimony kung paanong kahit dun sa in bad times na kalang buhay, in good times, in bad times, tawagin natin siya, baka mapakanda ba ako rito. Brother Willie, magbibigay siya ng short testimony kung paano niya na-experience at ng kanyang pamilya itong pinag-uusapan natin. Magandang buhay po sa inyong lahat, mga kapatid, mga bisita po namin na narito. Gusto ko lang po ma-share yung kung paano po ang Diyos ay kumilos po sa aming buhay, kung paano po kami baguhin. Ganun din po yung pamumuhay namin sa araw-araw. Alam po naman ng iba dito sa aming church kung ano po yung naging hanap buhay ko. Bagamat meron po akong naunang hanap buhay, halos 15 taon po ako nagtrabaho sa mga iba't ibang kumpanya. At hindi naglaon, nagsara po yung huli kong napasukan. At wala po akong naisip na gawin o trabaho kundi mag-tricycle. At ito po yung naging trabaho ko hanggang sa kasalukuyan. Alam naman natin, ang tricycle driver pero sweet lover may hirap po. Halos wala po itong fix na maring income o kitain. Maring malaki, maring maliit, o minsan wala pa pag sinasabi po natin nasisiraan po yung ating sasakyan. Bagamat meron po kaming naimpundar, simula pa kami magsama ng iyong kapatid na Sister Seneca, nakapagpundar po kami ng tricycle. At ito po yung nangyari po sa amin. Ako lang po yung talagang kumakayod, naghahanap buhay. Pero sa awa din ng Diyos ay natutulungan din po ako ng ating kapatid ni Sister Seneca, nagsa-sideline po siya. At isa na po yan sa pag-aahente ng bahay at lupa. Pero hindi naman po lagi, at di rin naman po kami nagtagal sa ganyang klaseng
hanap buhay. Pero ito po yung pagtatricycle ko ay hanggang ngayon, ito pa rin po yung aking hanap buhay. Sa madaling salita, ay mabigat po yung nangyari sa amin. Halos 5 kami. Tatlo po yung nag-aaral na yan. Mula sa bunso hanggang sa kay Kelly Grace ay nag-aaral po yan. Medyo maliit po yung kinikita ko at nagiging sapat din po yung ano namin, yung gastusin. Habang lumalaki po yan, siyempre lumalaki rin po yung gastos. Dumating yan sa elementary at naging high school at nagkaroon na rin po ako yung panahon na yon ng college. Walang iba po yung si Kelly Grace, no. Ito po ng mga anak kong ito ay talaga namang masipag, matalino rin po at naging scholar. Isang biyaya rin po yun na ginawa ni Lord sa amin na magkaroon po ng scholarship tong aking anak. Tsaka matyaga po rin po talaga yan. Wala nga lang po rito. Meron lang pong pinuntahan, no. Yun po. At nangyari po yun, naisip ko, talagang ang hirap. Halos talagang hindi kakayanin bilang isang tricycle driver na mapunuan ang pangangailangan namin. Lalo't na mayroong nag-encourage sa misis ko na mag-aral ng education. Pero ito po yung mga ilang units lang. At nakapagtapos naman din po ito ng college, no. At ito po itinuloy lang. Ngayon, ito po yung pinakamasakit. Sabi natin napakahirap. Dahil 4 na po yung pinag-aaral ko. Paano po yung gagawin ko? Tricycle driver nga. Pero hindi ko alam kung ano. Minsan sa gabi, naisip ko umiyak. Naisip ko rin na parang sumigaw. Pero nakokontrol ko naman po yung sarili ko. Dahil nangyayari po, yung kinikita ko ng itong araw nito, iniisip ko, para bang ubos na yung kinikita ko para sa araw nito. Tapos iisipin ko na naman po, kung ano naman po yung mangyayari sa buhay namin. At yun po nagiging, hindi naman po sa araw-araw na pinuproblema ko dahil meron naman po tayong Diyos na talaga na magbibigay at tutulong. At yun po yung sinasampalatayanan ko. At nangyari yan, no, hindi lang po yun, nagkasabay-sabay po. Alam po naman ninyo, ang landayan ay halos binabaha po yan. 2 beses na po nangyari yan, na binaha, yung Undoy at Habagat. At naisip ko na naman po, asensya na po kayo, mapag-isip din ako. At kaya yun po yung lagi ko nababanggit. Sabi ko, paano yan? Ito na naman. Meron na naman tayong pagsubok ng pagdadaanan. Dahil nga, once na nagkaroon ng baha dyan, napakahina ng kinikita namin. At naranasan ko po ang kumita ng 100 araw-araw. Paano kung yung 100 na yun, ang hirap isipin eh. Kayo, paano nyo babudgetin yung 100 na yun? Ang hirap hubad, di ba? 4 kayo nag-aaral na yan. Pero hindi ko po alam maipaliwanag. Basta ang Diyos kumikilos sa aming buhay na napupunuan talaga ng yung pangangailangan po namin. Kasi yung 100 na yun, kulang pa sa baon ng mga anak ko eh. Yung 3, tsaka si Mrs. Kulang eh. Kulang talaga. Hindi ko akalain na ang Diyos pala talaga ay nagbibigay o nagpo-provide talaga ng iyong pangangailangan. At iyon po yung ginawa ng Lord sa amin. Mayroong mga dumarating na tulong. Salamat sa mga tumutulong na yon, mga kapatid, mga sa side din ng mister ko, at ibang mga kapatiran natin. Mrs. Sensya na ko. No, sa side ng Mrs. ko, na mga kamag-anak din nyo po, mga kapatid. Oo. At iyon po, at iyon po yung, talagang, may dumarating, may tumutulong, dahil sa nangyari sa amin. At dahil nga yan, yung panahon din yon, na nag-birthday po yung anak ko, nagdibu. Andito po kami sa church.
mga ilang pamilya kami rito dahil baha nga po doon sa, sa lugar ng Landayan at Cuyab o San Roque, hanggang baybayin dagat yan, talaga naman pong napakalalim ng tubig. At dito po kami pinatira ng ating pastor at ibang mga kapatiran natin na dito kami dumito para hindi na kami umupa. Mahirap din umupa dahil panibagong dagdag na naman ang gastos yan. At iyon po, no. At nagdibo ang anak ko, wala akong magawa. Wala akong pwedeng ihanda. Pero salamat sa Diyos, no, kahit papano, nakapagsopas kami. No, biro mo dibo niya, sopas ang handa. At iyon nakaraos din po. Pagdating ko po sa church, binati ko po ang anak ko. Natuwa naman po ako. Nag-reply po siya. At ang sabi, salamat po sa inyo sa bonggang birthday ko. Para sa kanya po, napakasaya na rin po yung kahit konti, kahit ganun klase ang naihanda namin, sopas lang, nakontento na po siya. Para sa akin, natutuwa rin ako dahil paborito ko po yung sopas. At iyon po yung, sa madaling salita po, tumatakbo yung panahon at nakapagtapos na po yung misis ko, no? Natapos niya po yung mga units na yun, naging teacher na po siya. At ito po ay nag-take ng board exam at board exam. At sa awa po din po ng Diyos, isang biyaya rin po ng Diyos, sa tulong din po niya, nakatapos po. At doon nagsimula na unti-unti yung buhay po namin ay high level nga. Ang sabi ko nga sa nakaraan dito, dati po kaming asin lang, toyo, ketchup, at ngayon, sabi ko, konting-konti na lang, Mang Tomas na. No? At sabi pa nga ng isang kapatiran, Brad, samahan mo ng lechon kasi kulang yan. Mang Tomas lang yan. No? At dila lang ngayon, dahil sa panahon na yon, ay nakita ko talaga yung pagmamahal niya. At dito, sa mga nangyari sa amin, hindi kami tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy pa rin, hindi kami nagiging hadlang ang aming kahirapan noon para lang maglingkod sa Diyos, maglingkod sa church. At iyon po yung ginagawa po namin. Tuloy-tuloy lang po. Kung kami nagkakaloob, nagbibigay, bigay lang po, maliit man yan o malaki, tuloy-tuloy po. At linggo-linggo po yan, nagbibigay kami sa Panginoon. At ito po yung isa sa nangyari, yung mga nadadaanan po namin. Dati, yung Jollibee, dinadaanan lang po namin yan Pero ngayon, hindi lang po namin dinadaanan. Pinupuntahan na po namin. Tumitigil na po kami. Amen. Yung Jollibee, McDo, ano lang yan Kumbaga, nag-high level na rin. Hindi lang na kami nag-chow-chowking. Hindi lang din po nag-KFC. Hindi lang po na inasal. Kundi, na rin, iba't iba na rin. Kailan lang nag-ano na rin kami. Pero yun lang po. Isa lang po masasabi ko po sa inyo. As for me, sabi nga doon sa Joshua 24:15, my house, we will serve the Lord. Amen. Ayan lang po. Huwag lang po tayong titigil. Hayaan po natin ang Diyos kumilos sa buhay na po natin. Salamat po. Amen. So, si Brother Willie po at ang kanyang pamilya ay isang halimbawa ng isang pamilyang dumaan sa pagsubok, doon sa hirap ng buhay. Pero doon sa gitna ng pagsubok at hirap ng buhay, andun pa rin yung espiritu ng pagbibigay. Di ba? So, from hirap na dinanas nila, pero nandun pa rin, nagbibigay, naglilingkod sa Panginoon. At mula doon, di ba dati, bago nila pag-isipan na kumain sa labas, iisipin mo na yung budget. Pero ngayon, dahil dun sa ibinigay ng Panginoon sa kanila na blessing, di ba? Ngayon, iba na yung level ng kanilang buhay. So that is an example, mga kapatid, of how giving works and how we open the floodgates of heaven
through the Spirit or the key of giving. So, pinapakita po nung Malakay chapter 3 verse 10 that our attitude, yung attitude natin in giving releases God's blessing. Amen? Do you agree? Our attitude in giving releases God's blessing. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand in the presence of God. Let's give Him worship. Let's give Him the glory that is due to His name. Lahat po nakapikit. Let's close our eyes. Ang Panginoong Diyos, handa siya na pagpalain ka. Gusto kanyang pagpalain ng kaligtasan, gusto kanyang pagpalain ng kagalingan, gusto kanyang pagpalain ng mga pinansyal na bagay, gusto kanyang pagpalain ng mga mabubuti, magagandang bagay. Pero bago niya magawa yon, there is a key. Alam niyo kung ano yung key na yon, ano yung susing yon? Yung ibigay mo ang iyong sarili sa Kanya. Baka naman kaya hindi mo nararanasan yung pagpapala ng Diyos sa iyong buhay kung kani-kanino mo ibinibigay ang iyong sarili. This is the time to give yourself to the Lord. Lahat po nakapikit. Handa ka ba na ibigay ang iyong sarili sa Panginoon para maranasan mo yung buhay na inihanda niya para sa iyo? Habang lahat po nakapikit, ikaw lang at saka ang Diyos ang nandito nag-uusap. Sa oras pong ito, hihingin ko na itaas ang kamay ng mga tao kung sino ka man na gusto mong ibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Pakitaas lang po ng kamay. Gusto mong ibigay ang iyong buhay sa Panginoon kasi gusto mong maranasan yung buhay na inihanda niya para sa iyo. This is the time. Amen. At kapag binigay mo ba ang buhay mo sa Panginoon, mahihiya ka ba? Mahihiya ka ba na sabihin sa mundo, ibinibigay ko ang aking buhay sa Panginoon? Wala akong pakialam. Basta ang importante, kami ng Diyos ang nag-uusap. So lahat po ng nagtaas ng kamay, inaanyayahan ko po dito sa harapan. I will just pray for you. Papanalangin ko po kayo. Yung mga nagtaas po ng kamay, please, punta po dito sa harapan. Yung mga hindi nahihiya na ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon, sinasabi nila, Lord, ang dami ko nang ginawa nakakahiya. Pero bakit pa ako mahihiya kung sa iyo ko lalapit at magbibigay ng aking buhay? Thank you, God. Maraming salamat po. Maraming salamat sa bawat isa na handang magbigay ng kalang buhay sa Panginoon dahil alam nila na yung plano ng Diyos para sa buhay nila ay napakaganda. Sa oras pong ito, meron pa po ba? Meron pa bang gustong lumapit? Okay, so kung wala na, doon po sa mga nandito sa harapan, sumunod lang po kayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po. Naintindihan ko, napakaganda ng buhay na inilalaan mo para sa akin. Puno ng pagpapala, puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan. Kaya sa oras na ito, ibinibigay ko po ang aking buhay sa inyo. Sa oras na ito, kumilos po ang inyong espiritu sa aking buhay. Tanggapin po ninyo ko bilang inyong anak. Salamat po. Sa oras pong ito, ano man ang ating pangangailangan, hilingin natin yon sa Panginoon. Taas natin muli ang ating kamay. Kailangan natin ng kagalingan, ng kalakasan. Kailangan natin ng anuman ang hinihiling natin sa Panginoon sa oras na ito. Ako'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga kamay na nakataas, handang tumanggap sa oras na ito ng pagpapalang nagmumula sa inyo
Lord, sa mga nangangailangan ng kagalingan, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ang pagpapala ng kagalingan sa kanilang katawan. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, ang mga nangangailangan ng kalayaan, Panginoon, dinideklara ko ito, freedom in the name of Jesus Christ. Kalayaan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Lord, katugunan, Lord God, pagpapalang pinansyal, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God. Dinideklara po namin ito bilang isang simbahan sa pangalan ni Jesus, O God. At sa oras po ito, Lord God, salamat po na kumikilos po kayo sa buhay ng mga taong ito. At ito po ang simula, Panginoon, ang simula ng isang pagpapala, pinagpala, mapagpalang buhay para sa kanila. Ito po ang aming isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Everyone say, Amen. May give you, Lord.